Paano ka mananatiling kalmado sa gitna ng bagyo? Paano ka magpapatuloy na may kumpiyansa kapag lahat ay parang nawawala sa kontrol? Nabubuhay tayo sa mundong hindi tumitigil sa pagbabago, puno ng hindi tiyak, peligro at mga hindi inaasahan. Araw-araw ay pagsubok sa ating mindset. At sa gitna ng gulo, hindi ang pinakamalakas, pinakayaman, o pinakamatatalino ang nananatiling matatag, kundi ang kalmado, ang hindi pumapatol agad-agad, ang hindi tinatangay ng emosyon. Sabi nga ni Epictetus, hindi natin mapipili ang panlabas na mga pangyayari, pero palagi nating mapipili ang tugon natin dito. Ang tugon mo, hindi ang mga pangyayari, ang magdidirekta ng buhay mo. Ang mindset ay hindi lang kung paano ka mag-isip. Ito ang paraan ng pamumuhay mo. Ito ang lakas mong pinapakita kapag nagkakagulo ang lahat. Hindi ipinapangako ng Stoicism na magiging madali ang buhay, pero tinuturo nito kung paano mabuhay nang hindi matitinag ang iyong panloob na kapayapaan. Dahil kung hindi ka tunay na masaya, hindi ka talaga nagtagumpay. At kung gusto mo ng tagumpay na tumatagal, kailangan magsimula ka sa mindset mo, ngayon. Yan ang pag-uusapan natin. Una, hindi mo kontrolado ang mundo, sarili mo lang. Ginugugol natin karamihan ng buhay natin, kakasubok baguhin ang mundo. Nagreklamo tayo sa init o ulan, nasasaktan kapag pinabayaan tayo ng iba, naguguluhan pag hindi sumang-ayon ang lahat sa plano natin. Pero tinuturo ng Stoicism ang isang napakalakas na katotohanan. May mga bagay talaga na hindi mo kontrolado at ang tanging tunay mong pag-aari ay ang sarili mong isip at tugon. Si Epictetus, mula pagkaalipin naging pilosopo, minsang nagsulat, sulitin mo ang kaya mong kontrolin, hayaan ang iba. Hindi ito pasuko, bagkus kalayaan ito. Kapag binitawan mo na ang pagkontrol sa mga bagay na hindi mo kaya, tulad ng ugali ng ibang tao, tsismis o ikot ng mundo, makakabalik ang enerhiya mo para kontrolin ang kaya mo, sarili mo. Linaw ang guhit ng Stoicism sa pagitan ng dalawa. Ano ang kontrolado mo? Isip, ugali, kilos, reaksyon. At ano ang hindi? Damdamin ng iba, panahon, galaw ng merkado, kahit katawan mo kapag nagkasakit ka. Nasa katalinuhan ng pagkakaalam ng kaibahan nito at pagsentro ng atensyon sa una. Ang natitira, tanggapin na lang bilang bahagi ng agos ng buhay. Sa mundo ngayon na lahat gusto mapansin, pinili ni Ryan Holiday ang ibang landas, tahimik na disiplina at konsistensya. Bilang best-selling author ng The Obstacle is the Way at Stillness is the Key, hindi lang sinusulat ni Holiday ang Stoic philosophy, isinabubuhay niya ito araw-araw. Iniwan niya ang ingay ng syudad, namumuhay sa maliit na farm sa Texas, maagang gumigising, nagbabasa, nagsusulat sa katahimikan, at hindi gumagamit ng social media. Para kay Ryan, ang stillness ay hindi pagtakas kundi sinadyang pagpili para linawin ang isip at gawing maingat ang bawat aksyon sa mundong puno ng padalos-dalos na reaksyon. Paalala niya, ang stillness ay hindi walang ginagawa. Ito ang susi sa kaliwanagan. Hindi mo kontrolado ang ingay sa labas, pero kaya mong piliin na huwag hayaang sakupin ang panloob mong mundo. Araw-araw hinaharap mo ang mga sariling bagyo. Pagkawala ng trabaho, heartache, kritisismo, pakiramdam na alanganin. Pero ang totoong tanong ay hindi, bakit nangyayari ito sa akin? Kundi, paano ako tutugon dito? Huwag sayangin ang lakas kakakontrol sa hindi mababago. Maaaring bumuhos ang ulan, may manglait, madismaya ka sa resulta, pero ang sagot mo pa rin ang pinakamakapangyarihan mong sandata. Ang kalmadong isip sa gitna ng unos ang pinakamatibay na anyo ng panloob na lakas. Walang drama, walang ingay, ikaw at ang desisyon na gagawin mo. At dahil dyan, nananalo ang tama at matibay na mindset. Ito ang armor mo bawat umaga, ang kompas na sinusundan mo tuwing naliligaw ang mundo. Hindi nanggagaling yan sa seminar na isang weekend lang. Nabubuo ito sa bawat iniisip, bawat simpleng reaksyon, bawat araw, sa katahimikan. Pero kung utak ang sandata mo sa pagharap sa mundo, emosyon naman kalimitang nagpapaligaw ng landas. Hindi kailangang supilin ng Stoicism ang emosyon. Sa katunayan, mas mahirap ang itinuturo nito.
Ilagay ang emosyon sa gabay ng katwiran. Paano ka mananatiling kalmado kapag sumisirit ang damdamin? Paano ka magiging totoo sa nararamdaman nang hindi nagpapadikta rito? Punta tayo sa susunod na bahagi. Malalaman mo kung bakit ang pinakakalmadong tao sa silid ay hindi ang walang nararamdaman, kundi ang lubos na nakakakilala sa sarili kaya hindi na kontrolado ng emosyon. Pangalawa, panandalian lang ang emosyon. Ang karakter panghabang buhay. Parte ng pagiging tao ang damdamin. Nagagalit tayo kapag iniinsulto, nalulungkot kapag nasasaktan, natutuwa kapag nagtatagumpay, at napapanik kapag pumapalpak. Normal yon, pero ang pagkakaiba ng mahina sa matibay na isip ay hindi sa kung nararamdaman mo ba o hindi ang emosyon. Nasa tugon mo pa rin. Madalas maling isipin na malamig o manhid ang stoicism, na ipinagkakaila ang damdamin. Pero ang totoo, tinuturo lang nito na hindi palaging mapagkakatiwalaan ang emosyon bilang gabay sa buhay. Kung gusto mong manatiling kalmado at kumpiyansa, di mo pwedeng hayaang sila ang magpatakbo. Kailangan mong sanayin ang isip para magabayan sila. Ang pagiging kalmado, na madalas din na pagkakamalang pagiging manhid, ay tanda ng disiplina at panloob na katatagan. Ang kalmado, hindi ibig sabihin ay walang nararamdaman. Mas malalim pa nga ang pakiramdam mo, pero naiintindihan mo ito at di ka nalulunod dito. Ito ang estado kapag ang galit ay hindi nauuwi sa paninira, takot ay hindi nagpapahinto sa iyo, at ang sakit ay hindi bumabawi ng dignidad mo. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamagagaling na emperador at stoic na pilosopo, may araw-araw na gawain ng pagja-journal. Hindi para magreklamo o ipagdiwang ang tagumpay, kundi para busisiin ang bawat damdamin at iniisip niya. Para sa kanya, ang pagharap sa emosyon ay hindi kahinaan, parte ito ng mental discipline. Sabi niya, ikaw ang may kapangyarihan sa isip mo, hindi sa labas na bagay. Sa pagkaunawa mo rito, doon ka lalakas. Hindi lang panata yon, babala ito, lalo na sa mundong puno ng gulo kung saan hindi mo kontrolado ang lagay ng panahon, ugali ng tao, o maging ang kapalaran mo. Ang tanging tunay mong pag-aari ay ang isip mo. At kapag na-master mo ito, hindi ka na alipin ng emosyon mo. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng bagyo. Malakas ang hanging humahampas. Taray ng insults. Taas ng pressure. Alon ng tahimik na takot. Hindi mo mapipigil ang bagyo, pero kaya mong manatiling nakatapak sa lupa. At kung manatili ka lang, titigil din ang bagyo at andyan ka pa rin, nakatayo. Iyon ang diwa ng stoicism, diwa na hindi tinatakbuhan ang emosyon, pero hindi rin nagpapadaig dito. At ito ang totoo. Panandalian lang ang damdamin. Baka gabing ito parang ang bigat, pero bukas mas magaan na. Pero kung habang bugso ng emosyon, gumawa ka ng hindi tama, nanakit ka, sumuko ka sa mahalaga, ang epekto noon, matagal bago mawala. Lilipas ang damdamin, pero ang karakter na naiwan, yon ang matagal. Kaya hindi tinatanggihan ng Stoics ang emosyon. Pumipili sila ng tamang panahon kung kailan tutugon o kung hindi tutugon. Hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi alam nilang hindi lahat karapat-dapat sagutin ng padalos-dalos. Sa mundong sabik sa drama at mabilisang reaksyon, nakakabihirang kalidad yan pero sobrang makapangyarihan. Kapag may nang insulto sa iyo online, karapatan mong magalit pero maaari mo ring piliing tumahimik. Ipakita ng katahimikan na di ako padalos-dalos. Pinapairal ko ang pinaniniwalaan ko. Yan ang composure, yan ang lakas mula sa loob. Sa huli, ang pag-handle ng emosyon ay hindi pagtatago o pagpapanggap na masaya, kundi ang kakayahang makita ng malinaw ang nararamdaman mo, maintindihan kung saan nanggagaling, at tumugon ayon sa values mo, hindi lang sa kusang reaksyon. Sa disiplina mo matatagpuan ang kapayapaan, at sa kapayapaan na, yan, makikilala mo ang sarili mo. Hindi yung bersyon mong tinatangay ng bawat alon, kundi yung taong pinili mong maging. Kung mindset ang lahat, dito nagsisimula, sa pamumuno sa iyong damdamin. Ang emosyon ay pansamantala, ang pagkatao ay pangmatagalan. Lilipas ang emosyon, pero nananatili ang karakter. At ikaw ang nagdedesisyon kung alin ang mananaig. Pangatlo,
Tanggapin ang kapalaran bilang bahagi ng paglalakbay. Si Joe ay isang ordinaryong tao hanggang sa na-diagnose siya ng terminal cancer. Walang lunas, walang kinabukasang pwedeng hintayin. Para sa marami, katapusan na, yon. Pero para kay Joe, isa itong paggising. Hindi siya nagmura sa buhay. Hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi siya nagrebelde laban sa hindi mapapalitan. Sa halip, pinili niyang isabuhay ng buo ang bawat araw na meron siya. Ngumiti siya sa bawat makasalubong, sumulat ng mga liham para sa mga anak niya, niyakap ang asawa ng mas mahaba, at ginugol ang natitirang panahon sa pag-inspire ng ibang pasyenteng nawala ng pag-asa. Isang beses tinanong siya kung paano siya nanatiling kalmado. Sabi lang ni Joe, "Kasi tumigil na akong labanan ang kapalaran. Hindi ko pinili ang sakit na ito, pero pinipili ko kung paano mabubuhay kasama nito." Ito ang diwa ng Stoicism. Ang pagtanggap sa kapalaran ay hindi pagsuko, kundi ang mabuhay ng buo kahit sa di perpektong kalagayan. Si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador na humarap sa digmaan, salot at kamatayan, ay minsang sumulat, "Ang nag-aalab na apoy ay nagpapaliwanag at nagpapasiklab ng lahat ng inihahagis dito." Hindi lang ito malalim na paglalarawan. Totoo ito. Kapag tumigil kang magreklamo at natutong gawing gasolina ng lakas, ang anumang pagsubok, pati ang sakit nagiging liwanag. Tawag ng mga Stoic dito ay amor fati. Mahalin ang kapalaran. Hindi lang tiisin o pakisamahan, kundi mahalin talaga ang nangyayari dahil bahagi ito ng landas mo. Sabi ni Seneca, ang matalino hindi hinihiling na humupa ang bagyo. Natututo silang palawitin ang barko sa gitna nito. Kapag nilalabanan mo ang realidad, dadalawa ang sakit mo. Isa sa sitwasyon, isa sa paglaban ng utak mo. Bakit ako? Hindi kailanman nakakasagot ng kasiya siya. Pero kung itanong mo, anong magagawa ko ngayon sa ganitong sitwasyon? Lahat nagbabago. Hindi nangako ang Diyos ng patas na buhay, pero binigyan niya tayo ng kalayaan. Ang pumili ng sagot. At sa pagpiling yon, lumalabas ang dignidad, lakas, at pananampalataya mo. Ang pagtanggap ay hindi pagkakakadena. Ito ang unang hakbang sa pagbawi ng buhay mo. Kapag tumigil kang umasa sa imposible, nagkakaroon ka ng lakas at oras para baguhin ang kaya mong baguhin, ang attitude, aksyon, at layunin. Narito ang irony. Habang tinatanggap mo ang hindi perpektong buhay, lalong gumagaan ang pakiramdam mo. Ang kontrol ay hindi galing sa pagbabago ng mundo sa labas, kundi sa pagtransforma ng mundo sa loob mo. Kapag tinuring mong regalo ang buhay, kahit maiksi, mag-iiba ang lahat. Bawat umaga milagro, bawat yakap, bawat usapan, bawat hinga ay nagiging sagrado. Hindi tinalo ni Joe ang cancer, pero tinalo niya ang sarili niya. Nabuhay siya na maliwanag, may pagmamahal, at may pasasalamat. At sa huli, nung pumikit siya, hindi takot ang baon niya, kundi kapayapaan. Kasi alam niyang hindi siya tumakbo sa kanyang kapalaran. Niyakap niya ito bilang sagrado. Ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos at ng universo. Kapag tinanggap mong bahagi talaga ng landas mo ang kapalaran, hindi bilang galit o pagtanggi, hindi ka lang nagiging malakas, nagiging malaya ka. Hindi mo na kailangan ang mundo para magbago. Kailangan mo lang panatilihin ang sarili sa ayos. Mula sa katahimikang, yon, gagalaw ka paunahan, hindi panik, kundi may lalim at tibay. Ito ang totoong lakas ng pamumuhay sa Stoic philosophy. Pang-apat, walang makakakuha ng kumpiyansa mo kung di mo papayagan. May mga pagkakataon na isang sentence lang, ramdam mo ang sakit ng ilang araw, isang insulto, tingin ng pagmamaliit, nakakalasong komento sa harap ng iba. Sa modernong mundo, sobrang dali nating madamang maliit. Pero ang mahalaga dito, paano ka magre-react? Iyon ay ikaw lang ang may hawak. Tinuro ng Stoicism na walang makakapanakit sa'yo kung di mo pahintulutan. Hindi ligaw na hayop ang emosyon, kontrolado yan ng isip. Hindi rin itinatanggi ng mga Stoic na totoo ang sakit, pero binibigyang diin nila na hindi sa mismong pangyayari galing yon, kundi sa interpretasyon mo rito. Sabi ni Epictetus, kung may nakakapagproboka sa'yo, isipin mong sangkot ang isip mo sa probokasyon.
Nailalantad dito ang isang katotohanang ayaw aminin ng marami. Hindi ka kinokontrol, kundi pumapayag kang kontrolin. Kapag inaasar ka ng iba, pwede nilang ihagis ang masasakit na salita. Pero kung hindi mo tatanggapin, hindi ka masasaktan. Desisyon mo pa rin kung mananatiling kalmado o magpapakain sa pride. Pinagbintangan si Socrates ng paninira sa kabataan at kawalang galang sa mga Diyos. Humarap siya sa korte ng Athens ng walang takot. Hindi nakiusap para mabuhay o naawa sa sarili. Sa halip, ginamit niya ang katuwiran para tanungin ang lipunang humahatol sa kanya. At tinanggap ang parusang kamatayan ng may nakamamanghang katahimikan. Sa Phaedo, sabi niya sa mga estudyante, hindi masama ang kamatayan kung totoo ang kaluluwa'y immortal. Para kay Socrates, hindi sukat ng haba ng buhay ang halaga, kundi ang integridad. Nung hinatulan siyang uminom ng lason, hindi niya isinumpa ang kapalaran, tinanong lang niya ang mga kasama na huwag umiyak at paalalang tapusin ang isang utang sa mga Diyos. Umalis siyang payapa, kontrolado ang sarili kahit hindi niya kontrolado ang hatol. Yan ang tuktok ng hindi natitinag na isip. Meron ka rin nung espasyo na, yon, kapag may nang insulto online, nag-ignore o pinaparamdam na wala kang halaga, may isang tahimik na segundo. Papayagan mo bang sirain nito ang mood mo o hawak mo pa rin ang kapangyarihan mo? Kumpiyansa o pagbagsak, doon nag-uumpisa lahat. Hindi sinasabi ng Stoicism na huwag masaktan. Tinuro nitong piliin kung anong sakit ang poprotektahan mo. Kung durog ka ng comment ng di mo kilala, tanungin mo, saan ko ba nilalagay ang halaga ko? Sa salita nila o sa paninindigan ko? Ang Stoic, sa sariling prinsipyo umiikot, hindi sa tingin ng iba. Si Marcus Aurelius, emperador at pilosopo, nilabanan ang walang katapusang paninira, politika at pagtaksil ng malalapit sa kanya. Pero hindi siya umasta na biktima. Isinulat niya sa Meditations, kung ikaw ay nasaktan dahil pinili mong masaktan. Hindi sa trono galing ang tiwala niya sa sarili, kundi sa pagkilala ng sariling tugon. Hindi madaling gawin, lalo ngayong panahon ng social media, na isang click lang, ramdam mo agad. Kaya mahalagang pananggalang ang katahimikan at kumpiyansa. Walang makakakuha niyan hanggat hindi mo binibitawan. Sa huli, hindi mahalaga ilang hatol ang naiwasan mo, kundi ilang beses kang tumayo kahit tinamaan ka. Ang kumpiyansa, hindi maingay, malalim at tahimik ito, yung alam mong hindi boto ang halaga mo. At pag napanghawakan mo yon, panalo ka na, kahit wala kang ginantihan. Panglima, kumilos ayon sa prinsipyo, hindi sa inspirasyon. Hindi dahil wala kang problemang emosyon, automatic na kalmado ka. Hindi rin basta dumarating ang kumpiyansa kapag maganda ang araw o bigla kang malakas. Pakiramdam lang yon, parang hangin, parating lumalabas. Ang talagang nagpapangkap sa iyo ay mga prinsipyo mo. Hindi nagtatanong ang Stoic, ano ang pakiramdam ko ngayon, kundi, tama ba itong gagawin ko? Ang pagpili na yan, prinsipyo sa halip na emosyon, ang bumubuo ng tunay na lakas. Kapag mainit ang diskusyon, natural makaramdam ng pag-atake, hindi na intindihan, tukso ng damdamin na gumanti at pagkaego. Pero ang Stoic, tinitigil muna, hindi dahil mahina, kundi alam niyang mas mahalaga ang kapayapaan kaysa panalo. Pinipili nilang mangibabaw ang prinsipyo kaysa impulsong instant. May simpleng sabi si Marcus Aurelius, kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Wala kang kailangan diploma para intindihin ito. Katapatan lang sa sarili. Pag hinihila ka ng emosyon para gumanti, humusga, manipulahin, tanungin mo lang, tama ba to? Kung hindi, huwag gawin. Yan ang kapangyarihan, yan ang self-control, at kaunti lang ang may ganon dahil mahirap mamuhay sa prinsipyo. Kailangan mong isantabi ang pansamantalang emosyon para sa permanenteng kapayapaan. Kung sunod ka ng sunod sa impulse, mawawala ka. Susunod ang pagsisisi, frustrasyon, at kagulo ng loob. Pero pag nabubuhay ka sa prinsipyo, para kang may kompas sa loob, steady, kahit magulo ang paligid. Walang ibang pumipili ng sagot sa iyo. Walang mood ang magkokontrol ng ugali mo, at yon ang kumpiyansang hindi kayang kunin ng iba.
Madalas nating hinihintay ang motivation para mag-workout, mag-sorry, mag-take ng stand sa di na dapat. Pero ang Stoic, hindi naghihintay ng inspirasyon. Kumikilos sila kasi tama, kahit ayaw nila minsan. Habang ginagawa nila yon, nagiging mas malaya sila. Malaya sa mood, pressure, at sariling impulse. Tandaan mo, useful ang motivation, pero hindi mo maaasahan. Parang panahon, maaraw ngayon, maya-maya uulan. Kung gagawa ka lang ng tama pag feel mo, buong buhay kang sunod-sunod sa randomness. Pero kung sanayin mo sarili mong kumilos dahil sa prinsipyo, bawat araw mo ay pundasyon ng inner strength. Ang taong pipili ng katahimikan sa halip na galit, taong kalmado kahit inaasar, gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Hindi damdamin yan, karakter yan. Hindi mo kailangan ng inspirasyon para gawin ang tama. Kailangan mo lang alalahanin kung sino ka at kung sino ang gusto mong maging. Kung tinatanong mo, paano ako mananatiling consistent? Paano ko pipiliin ang mga prinsipyo kaysa damdamin tuwing dumarating ang sagot? Kasi kung gusto mong maging matatag gaya ng isang Stoic, hindi lang sapat na mag-isip ka ng iba. Kailangan mong sanayin ang isip mo tulad ng pagsasanay mo sa mga kalamnan mo. May disiplina, routine, at pang-araw-araw na commitment. Diyan talaga nag-uumpisa ang totoong lakas. Pang-anim, sanayin mo ang isip mo tulad ng pagsasanay mo sa mga kalamnan mo. Para siyang kalamnan. Pag hindi mo sinasanay ng regular, humihina yan. Karamihan na alam natin ay tungkol sa physical training, sa gym, sports, o tamang pagkain. Pero kaunti lang ang nakaka-realize na pati ang pag-iisip, kailangang seryosong sinasanay at may disiplina rin. At yan ang nagpapahiwalay sa taong parang alipin ng sariling emosyon at sa taong nananatiling kalmado at kumpiyansa kahit anong bagyo pa yan. May sinabi ang philosopher na si Epictetus, walang dakilang bagay ang nabubuo bigla gaya ng ubas o ng igos. Hindi lang paalala to para maging persistent. Gaya na rin ito ng paraan ng pamumuhay para sa mga Stoic. Gusto mo ba ng matatag na isip, yung hindi madaling lamunin ng takot, galit o kalituhan? Kailangan mo itong sanayin araw-araw, tulad ng pagpiprepare ng isang atleta para sa malaking laban. Ang kalmadong spirito, hindi yan basta regalo mula sa langit. Resulta yan ng paulit-ulit na pagpili. Piliing huwag magalit kahit nababad trip ka na. Huwag magreklamo kung di ayon sa'yo ang nangyayari. Harapin ang kinakatakutan sa halip na umiwas. Maliit lang yan sa simula, pero yan na mismo ang workout mo para sa willpower mo. Para kang nagbubuhat ng weights para sa utak. Ang pagsasanay ng isip, parang paghahanda ng isang fighter sa laban. Kasi yung buhay, walang pasabi bago ka bigyan ng hamon. Pag humarap ka sa sakuna, sakit o kabiguan, ang tanging tunay mong pag-aari ay ang magiging tugon mo at walang matinong tumutugon nang hindi nag-eensayo. Aminin natin, walang tao na isang araw bigla na lang may bakal na isip. Yung mga taong laging kalmado at kumpiyansa, produkto yan ng daan-daang internal na training session na walang nakakakita. Pwedeng umaga, nagme-meditate sila, pinagmamasdan ang mga naiisip nila nang walang paghuhusga. Pwedeng nagjo-journal sila, gaya ng mga Stoic, tuwing gabi, nire-reflect yung mga nagawa at naramdaman nila. O kahit simpleng pagbasa ng isang pahina ni Marcus Aurelius at pagtanong, kung siya ako, paano kaya siya kikilos sa sitwasyong to? Hindi ito magic trick para gumanda agad sa loob ng isang linggo. Habambuhay na proseso to. Parang katawan, pag tumigil ka, lalambot, hihina, at madaling matinag. Kapag biglang lumakas ang bagsik ng buhay, malalanta ka kung wala kang panloob na sandigan. Pero kung magpapatuloy ka, kahit papaano, mapapansin mong may pagbabago. Hindi ka na agad napapareact ng impulsively. Lalalim yung tahimik mong lakas. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil may hawak kang pag-unawa. Maiintindihan mong ang lahat sa labas mo, pwedeng magbago. Pero ang nasanay na pag-iisip ay pinakamatibay na fortress. At dun mo mahahanap ang tunay na kalayaan. Hindi na optional ang pagsasanay ng isip, kundi mahalaga na kung gusto mong solid ang pamumuhay mo. Gising ka sa buhay. At hindi basta-basta tinatangay ng gulo ng mundo. Kaya imbes na magtanong ng,
Paano ba ako mananatiling kalmado? Simulan mo sa, nasanay ko ba ang isip ko ngayong araw? Ano sa palagay mo tungkol sa training ng utak na parang training ng kalamnan? Nasubukan mo na bang mag-journal, mag-meditate o magbasa ng Stoic philosophy para tumatag? I-share mo yung kwento mo sa comments. Baka ito na mismo ang mag-inspire sa iba. Pangpito, kamatayan ang sukatan ng bawat kilos, memento mori. Tandaan mong mamamatay ka. Sa marami, parang nakakatakot at malamig pakinggan, pero sa isang Stoic, gabay yan. Hindi para katakutan mo ang kamatayan, kundi para magising ka at mabuhay ng mas may lalim at direksyon. Kasi, ikaw lang talagang matututo pahalagahan ang bawat hininga kung alam mong may hangganan yon. Madalas kasi, nabubuhay tayo na parang immortal. Lagi na lang dinidelay yung mahalaga, nilulubog ang sarili sa pagkagalit at walang katuturan na inaalala. Pero lahat biglang nagiging malinaw kapag tinanong mo, kung ngayon na ang huling araw ko, paano ko siya gugugulin? Sabi ni Seneca, ihanda natin ang isip natin na para bang darating na tayo sa dulo ng buhay. Huwag nating i-delay ang mahalaga. Balansehin natin ang talaan ng buhay bawat araw. Huminto ka sandali at namnamin mo yan. Hindi ka naman kailangang magmadali, sabi ni Seneca. Ang gusto lang ay mamuhay tayo na may intensyon. Ihanda ang isip sa posibilidad ng kamatayan, hindi para mataranta, kundi para luminaw ang lahat. Kapag naintindihan mong pwedeng matapos bigla ang panahon, titigil na ang isip mo sa paglalakad, sa pagkaantala, sama ng loob o mga walang saysay na abala. Hahawakan mo na lang ang tunay na mahalaga. Narinig mo na ba si Bronnie Ware, yung palliative care nurse na nagtala ng pinakakaraniwang pagsisisi ng mga mamamatay na pasyente? Sabi sa libro niya, ang pinagsisihan ng karamihan ay hindi yung mga nagawa nila, kundi yung mga bagay na di nila nagawa dahil natakot silang sumubok, yung hindi sila naging totoo sa sarili, hindi sapat ang oras na ginugol nila sa mga mahal nila, hindi nila piniling maging masaya, hindi nila inisipang mabuhay ng may malay hanggat huling-huli na para magbago pa. Baliktad ang Stoic. Pinagninilayan nila ang kamatayan hindi para malugmok kundi para magising at mamuhay. Umaasta sila na parang bawat sandali, tinitimbang na ng kamatayan mismo. Kapag naisip mong pwedeng maging huling kilos mo ang kahit ano, magiging mas mabait ka magsalita. Titigil ka sa pag-aaksaya ng lakas sa sagutan ng pride. Hindi mo nahahayaang matakot kang magsimula ng makabuluhan. Mas madalas kang magsasabi ng mahal kita at mas kaunti ng reklamo. Mamumuhay ka ng may tapang at kapanatagan. Hindi itinuturo ng Stoic philosophy na magbulag-bulagan sa kamatayan. Sa kabaligtaran, tinuturuan ka nitong harapin siya at dahil doon, mas buhay kang mabubuhay. Wala nang pawalang bahala, wala nang antala. Bawat galaw, bawat desisyon, bawat minuto, biglang lumalalim at tumitimbang pag alam mong may hangganan ang oras. Hanggang isang araw, pag dumating ang kamatayan, wala kang pagsisisi, walang natirang unfinished business. Dahil namuhay ka na, parang bawat sandali ay bahagi ng masterpiece mo. Ngayon, ano kaya ang nangyayari kapag ang isang tao hindi lang nabubuhay ng buong buo, kundi nananatiling kalmado, kahit sa gitna ng kaguluhan? Sa huling bahagi, titingnan natin kung bakit sa mundo na maingay at di sigurado, ang pagiging kalmado ang tunay na lakas. Maghanda ka, baka ito na ang susi sa mas matatag, mas marunong na ikaw. Pangwalo, ang pinakakalmadong tao ang pinakamalakas. Sa mundo na ang maingay na boses, lagi ang napapansin kaysa sa katahimikan, na parang galit, matatalas na salita, at malulutong na imahe ang simbolo ng lakas. Madali mong mapagkamalan na ang ingay, siya talagang lakas. Pero sa Stoic philosophy, pinakamalakas hindi yung taong kaya kontrolin ang iba, kundi yung may mastery sa sarili. Hindi yung palaging nananalo sa diskusyon, kundi yung marunong manahimik kapag iniinsulto. Hindi yung laging mabilis maglakad, kundi yung steady kahit anong bagyo. Madalas, iniisip natin na ang kalmado ay kahinaan o kawalan ng pakialam, parang passivity. Pero ang totoo,
Mas malaking lakas ang kailangan para maging kalmado kaysa para magalit. Kasi kahit sino, kaya magreklamo, gumanti, o magpakita ng attitude. Konti lang ang may tapang magstay still, makita ang mas malawak na larawan, at tumugon lang kung kinakailangan. Ang composure, hindi kawalan ng damdamin, kundi pagkontrol dito. At yan ang taas ng kakayahan ng tao. Sabi nga ni Epictetus, walang tunay na malaya, kundi ang taong nakokontrol ang sarili. Yan ang backbone ng Stoicism. Ngayon, hindi ibig sabihin ng mastery sa sarili ay detach ka na sa buhay. Ibig sabihin, nabubuhay ka ng buo, pero hindi hinahayaan na paikutin ka ng mundo. Ibig sabihin, pag may nang insulto sa'yo, hindi ka pa auto na sasagot, kundi pipiliin mo kung paano ka magre-responde batay sa values mo. Pag may umaangat sa meeting, hindi mo kailangang lakasan ang boses mo, steady ka pa rin, may tahimik na confidence. Yung calm, hindi galing sa pagpigil lang ng damdamin, kundi malalim na pag-unawa sa sarili at sa takbo ng buhay. Hindi kinokontrol ng mga stoic ang di na nila kayang kontrolin. Tanggap nila na chaos ay bahagi ng buhay, kaya sila nakatutok sa pagsasanay ng loob nila. Hindi nila hinihintay na tumahimik ang mundo. Binubuo nila ang sariling kapayapaan kahit umaatungal pa ang buhay. Si Marcus Aurelius, isang emperor na may hawak sa kapalaran ng buong Roman Empire, buhay na patunay niyan. Sa gabi, nagsusulat siya sa sarili ng tahimik, hindi para magpasikat kundi para magnilay. Ang mga sinusulat niya ay hindi enggrande o mayabang. Simple lang, introspective at pinagmumula ng kagustuhang mamuhay ng mabuti sa mundong puno ng gulo. Minsan siyang sumulat, maging parang batong hinahampas ng alon. Matatag, kinakalma ang galit ng tubig sa paligid. Yun ang ibig sabihin ng mabuhay. Hindi para labanan ang bagyo sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa paminsan-minsan ay katahimikan ng isang bato. Hindi man tayo emperador ngayon, bawat isa sa atin ay may sariling empire na pamumunuan, ang ating sariling isipan. Kapag nananatili kang kalmado sa gitna ng kaguluhan, hindi lang ikaw ang may kontrol sa sitwasyon. Nagiging ligtas kang daungan para sa iba. Ang iyong katahimikan maaaring maging sandigan ng iyong pamilya, team o komunidad. Yan ang tunay na lakas. Hindi maingay, ngunit matatag at pangmatagalan. Kaya huwag kang maghanap ng pagpapatunay sa pamamagitan ng pagiging mas malakas mang-usap kaysa sa iba. Hanapin mo ang lakas sa maingat na pananahimik. Tandaan, ang pinakakalmadong tao ay hindi ibig sabihin walang takot, kundi ayaw lang nilang hayaan ang takot na magdikta ng kanilang kilos. Kapag nagawa mong mapamahalaan ang sarili mong isip, hindi mo na kailangan kontrolin ang mundo dahil hindi ka na kayang kontrolin ng mundo. Sa parehong paraan, ang pagiging kalmado ay kapangyarihan. At yan ang tanging uri ng kapangyarihan na hindi mapapawi ng iba maliban kung piliin mong isuko ito. Ang isipan mo ang huling muog. Kung kaya mong hawakan ang linya na yun, walang bagyo, gaano man kalakas, ang makakapagpabagsak sa iyo. Ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan at ang kumpiyansa ay hindi kayabangan. Sila ang tunay na lakas. Hinasa sa tahimik na mga araw. Hinubog ng pagninilay, pinatibay sa kakayahang tumugon ng may layunin. Natanong mo na ba ang sarili mo? Ano ba talaga ang kaya kong kontrolin sa sitwasyong ito? O kaya, paano kaya ako tutugon kung hindi ako nadadala ng emosyon? Mag-share ka sa baba. Ano ang kamakailan na sumubok sa pagiging kalmado mo at ano ang natutunan mo doon? Kung ang video na ito ay may naipukaw sa loob mo, isang sulyap ng insight, bagong perspektiba o kahit sandali ng katahimikan, huwag kalimutang i-like, i-share sa kakilalang nangangailangan at mag-subscribe para sabay-sabay tayong magpatibay ng ating panloob na lakas. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga bagay na nangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ang lakas na yon, lagi nang sayo yon, kailangan mo lang angkinin.